Siguro tinitita ano. Si Jason tsaka si Jim parang ano lang 1,000, ginagawang 100 lang. Si Hinila. Binibilang pa yung paggas, lahat binibilang nila yung mga gastos eh. Nagmula yun nandun. Bilang pala ni Pendi yun, na binabantay. Ano sabi ni Jessica? Binibilang daw. Yung nga daw na, pinag-uusapan ng dalawa sa likod. Na ano? Nakakailang gas na raw tayo. Ano talaga? Hindi biro ang layo ng Marikina. Ilang kilometro yan. Yung 500 natin ginastos na yun, dumaan pa tayo ng EDSA, nagkubaw pa tayo. Ang layo ng inikot natin. May natira po. Ayun tira sa 500 natin eh. Magbura Marikina hanggang Cubao. Tapos hanggang dito sa atin. Bigod pa tayo ng bayan at pa natin si Bilin. Balik na naman. Ayun pa yung tinanimanda na ginas natin. Depende naman sa gas yan. Pagawa ko ng gulong mangangamba ako yung ano yan, yung tornilyo maayos na lahat, pati siya eh wala na sayad eh kakabukas sara kasi bukas sara eh tatanggalin sarado yung gulong natin tapos ngayon kan ganina tinanggal na naman namin higpit eh wala na, nalilostered na dapat talaga palitan na yung bago ano yun eh 5 tornilyo yun gano'ng kahaba yun ano sinasalpak yun doon sa loob tapos nakalabas yung titi tsaka iano na titi na yun. Yun lang ang problema ng sasakyan natin yung overheat na kaya gahi yan hindi naman malala kasi hindi nakikita yung overheat natin hindi tayo nangangalahati kahit anong gamit natin hindi nag-overheat kaya kahit ilang drive yan yung inaano ko lang yung bigat natin pag sumayad yan uminit yung rim yan umapoy sabog tayo kaya tignan mo ang ganda ng pagkakat niya pag ano no papakita ko sa'yo. Diba, ito yung sumasabit. Nakaganon yan eh. Nakaganon. Papakita ko sa'yo. Ito yung gulong. Nakaus lang ganun dyan eh. Nakaganon. Ayan. Kapag kayo. May nakaganon dyan. Ganyan. Ito yung gulong. Ito yung sumasabit. Ang bakal niya, ganyan ang kalaki oh. Ngayon ginawa ko, tinabasa niya, pinapantay niya. Hindi niya pinantay, inukaan niya pa ganun. Kaya ang taas na. Ganun na siya ngayon. No? Hindi. Wala yung pakinabangan. Walang pakinabang yun. Nandito yung mga bolts eh. Lambi lang yun, kaya nagtataka ba't may lambi yun eh. Ngayon, ang stand niya, nakaganon na siya sa, ito yung rim, diba? Sa loob. Nakaganon na siya. Ganyan na, ang uwang niya. Nandito yung shock eh. Tsaka nandito yung spring eh. Kaya yung pag oras na bumigat yun, nangyayari, bibigat yun, gumaganon yun eh. Gumaganon yung pag sobrang loaded eh. Kaya loaded tayo, gumaganon, dumidikit na sa rim, kumakaskas, lalo pag paliko tayo, kumakaskas. Ngayon, tinaasan na ng tabas ang ganun, kaya kahit anong ano yan, hindi na sasasabit ko sa rim. Ano kagandahan nun? Kaka pag sumasabit kasi, mas mahirap ang makina humatak dahil barado nga, dahil nakatukod. Yung problema ko na lang yung tornilyo na lang yun. Gagamitin din natin sa ano yan. Pag nagyayasi ko yan ng long drive, kailangan makondisyon ko yung gulong na yun. Yung shock natin, ganda ng bounce eh. Yung dating nanginginig tayo di ba sa iglesia, ngayon yung dumaan tayo kagahapon di ba, planchado, ganun na lang oh, konting ano lang, konting bounce lang.
Pag liliko mahalata mo yung sira pa yung shock natin. Gumaganon talaga tayo nun. Gumaganon yung sasakyan. Hindi katulad ngayon pag kahit anong kabig mo, ganun na lang. Kumukontra na kasi, tumutukod na yung shock mo. Hindi na kagandaan nun. Hindi na sayang yung trabaho natin, tsaka yung bili ko ng shock na yun. Wala na, tingnan mo yung shock na yun. Makikita mo yun dyan. Bagsak na talaga. Tsaka wala na, pag ginanon mo, lumulubog agad, hindi na siya kumukontra. Diba? Hinatak mo pag ginanon. Yung isa kasi wala na. Wala na talaga. Kaya yung nangyari nun, yung lumubog na yun, yung sumasabit sa gulong, yun yung ditong side, yun yung bagsak. Kaya siguro pag ano na, pag yung spring niya, wala nang shock, hindi na siya kumukontra. Biglang bumabounce na gano'n, sumasabit yung sa ring pag loaded. Kaya gano'n na nangyari. Ngayon, safety na yan. May shock na siya, tinabasan pa. Kaya kahit anong bigat isakay mo dyan, sayang yung kapal ng gulong mo. Sayang yung, yung lapad ng gulong mo. Pang ano na yan SUV na yan pang makargahan yan. Tapos hindi na sasakyan ng mabigat. Yung nga lang tatargeting ko yung huli, yung isa na yun, isang gulong na yun. Yun ang palyado Dapat makapalitan ng tornilyo, nakakatakot sa expressway. Baka makalasan tayo ng gulong Gusto ko talagang fix na fix. Talagang walang Tsaka natuwa ako sa kanya, tinignan niya wheel bearing ko. Buti salamat sa Diyos. Wala akong gagastos sa wheel bearing. Ang magkano wheel bearing, nasa 3,000 ang isa. Yung dalawa papalitan nun, di 6,000 na yun, yung wheel bearing na gano'n. Hugutin yun, papalitan yun. Inalog niya, walang alog tsaka pag-iikot niya ng gano'n. Mahirap yung ganyan, tapos hindi naman pala yung nasira, iba. Kaya nga hindi buti pina-check up natin, tama ka rin. Pa-check up muna bago ka mag-desisyon. Kaya ganun ginawa ko. Pina-check up muna. Sir, pa-check mo nga kung may problema with bearing. Tinasa, di ba? Ginanong niya, mga expert yun, walang problema with bearing nito. Ganun niya po. Naalog-alog niya ng ganun, wala. Kasi kung may alog yun, ibig sabihin mga bearing nyo, maluluwag na. Bukas may grasa ako sa bag. Yung mga shock pinakabitan, hindi nyo lang gagrasahan Pero paggrasahan nyo yan, yung shock na yan. Tsaka pinakuha yung grasa, nilagyan. Kasi yung grasa na yun, nagpapalambot ng yun. Pinapalan nila ng grasa. Bukas may grasa ako dyan. Kukuritan ko na lang yung mga ball joint sa loob. Gaganunan ko lang hindi. Bukutin ko lang paglalagyan ko ng grasa yung magpapalagay. Para kahit gumaganon siya, may grasa, matagal ang buhay. Wala na, kunat na Importante yung gawa nga ng pag-loaded tayo. Hindi tayo lalo magkakarga tayo ng marami. Hindi ka, may pangamba ka sa sasakyan mo. Iba yung mga pag-ilaga. Nakapera mo nga ng cellphone ako. Magtatanong ako saan yung pwedeng makamura tayo ng pakabit ng magbili ng tornilyo, pakabitan ng palitan na ng mga bagong tornilyo. Yung Honda Odyssey na anong yun? Saan lugar yun? Parts out. Bakit no? Check mo nga kung nasa iyo pa. Wala na, binula ko na. Nasa akin ba yun? Hindi, chinat mo diba? Nasa messenger. Ha? Check mo nga, baka makuha na natin yung tornilyo. Baka mahal ang tornilyo kasi yan Kapaulag ba na sa mga batang ko? Sali mo na yan. Ako kahit ano na lang okay na. Sali mo na yan. Sali mo na yan. Tapos Wala mo naman ako ng 300. Kaya mo na, binayad ko doon sa importante yun Wala na tayong gagawin. Wala naman natawag sa akin. Problema natin sa sahod mo.
Ang taas. Problema natin yung sayad niyan. Kaya pinagawa natin. Tumaas nga yung gulong. Gumano na naman, oh. Tumukod dan. Tumaas. Tumukod yung shock. Ganyan nakataas eh. Parang paano nga kasi nakatuwad eh. Tumaas nga eh. Sa shock yun. Yung shock kasi Okay lang ba yun nakatuwad? Oo, kasi pag sinakyan mo yun, yung pumapantay yun. Yun ang maganda nakaganon. Kaya yung iba pinapaliptiran, pinapataas ang gusto. Dapat nga mataas pa yan eh. Tingnan mo yung Innova, ang tataas ng nakita ko may ganyan kataas sa Innova. Pinapalagyan nila ng lifter yun. Kasi pag may sakay sila, kasi pag pantay, sumakay ka, nakaganon yung sasakyan mo. Hindi ka tulad pag may sakay, nakaganon ka, pantay siya. Ano naman yun? Ano na lang akong gagawin? Ano? Magbubukat na naman ako ng tubig. Ang tagal naman ito. Nasaan na akong cellphone na to? Ang lagi. Yan na, loading. Bili na lang kaya ako ng ano. Pakalas ko na lang kay Kuya Tito yan. Hindi ako na ipagawa yung gulong na yan para hindi ko na may ano baka bumigay. Pakalas ko na yung terminals, bibili na lang ako. Sana pagkabitin ko niyan. Kuya Tito. Para talagang safety.